Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Welcome po sa ating second worship service dito sa Day by Day San Pedro. Sabi po sa salita ng Diyos, perfect love cast out all fear. And totoo nga po, dahil perfect ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, hindi natin kailangan matakot. Hindi natin kailangan mabalisa kailanman. Para po sa ating scripture reading, sa Psalms 18:1-3, sabi, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Tayo pong lahat ay tumayo para sa opening prayer. Panandalian po tayong lumapit sa Panginoon, personal na manghingi ng patawad at magpakalinis. Lord, salamat po Panginoong Diyos sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa bawat isang membro ng aming simbahan na ito. Salamat po Panginoong Diyos dahil dinala niyo po kami dito, binigyan niyo po kami ng kalakasan, piningatan niyo po kami at binigyan niyo po kami ng resources at kalakasan upang makarating dito sa inyong bulwagan. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito at sa mga susunod na sandali, maitaas po ang dakilang ngalan niyo. Sa bawat salita, sa bawat kanta, sa bawat himig na aming bibigkasin at kakantahin. We praise you and thank you, Panginoong Diyos. Gusto po namin at nais po namin na mapangiti kayo, maitaas ang dakilang ngalan niyo, maiparamdam sa inyo, Panginoong Diyos, ang inyong pagmamahal. And we praise you and thank you, Panginoon. Inaalala po namin na kayo po ang unang nagmahal sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, for your unconditional love, despite us not being deserving sa inyong pagmamahal, sa inyong pagpapala, sa inyong katapatan. Nananatili po kayong tapat at ang inyong pagmamahal ay patuloy na nag-a-abound at patuloy pong nag-i-increase sa aming mga buhay. Tinatalaga po namin sa inyo ang praise and worship team, Panginoon, lahat ng kakanta, lahat ng sasayaw, lahat ng magsasalita, ang inyo pong mga mensahero, ang inyong mga pastor. We pray for your anointing to continue to be upon them. Tungtungan niyo po sila, Panginoong Diyos. Tanging kayo lang po ang may itaas sa araw na ito sa lahat ng inyong mga bulwagan at may matutunan po kaming lahat ng mga bagong lessons, mga bagong may i-apply po namin sa buhay upang patuloy po kaming maging pinagpala at makita po ang diferensya, ang kaibahan at pagpapala sa aming mga buhay. Tanging sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng pagpupuri, lahat ng pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Halina't sama-sama po tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Tunay kang ang dakila, aming Panginoon, at ang lahat para sa amin. Hallelujah! Iyo ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Iyo ang siyang sandigan ko, maugat siyang kabalian ko, O Diyos magpakailanman. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig niyong walang hanggan. Sapat ang inyong biyaya sa bawat sandali. Kayo ang lahat sa akin. Kayo ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Kayo ang siyang sandigan ko, maugat siyang kabalian ko, O Diyos magpakailanman.
Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig yung walang hanggan, sapat ang inyong biyaya sa bawat sandali. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig yung walang hanggan, sapat ang inyong biyaya sa bawat sandali. Iyong lahat sa akin. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Iyo lamang ang kailangan, pag-ibig yung walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Iyo ang lahat sa akin. Kaibigan, kalakasan, katarungan, kapangyarihan, hari ng mga hari. Panginoon, manunubos, kabanal-banalan, tagapagligtas, Diyos ng mga Diyos. Sa amin, tangi patnubay sa daang madilim. Kayo Diyos ang laging kasama, ano mang hirap ay kayang masalungan. Katuwiran, kabutihan, kahabagan, pamahalaan, daan, katotohanan at buhay. Katapatan, kagalingan, kaluwalhatian, kataas-taasan, aming moon, aming tulugan. Lahat ng landas niyo, Panginoon, aming tatahakin, walang pangamba. Hayag ang inyong katapatan, hari kayo, magpagailan pa man. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Kaibigan, kalakasan, katarungan, kapangyarihan, hari ng mga hari. Panginoon, manunubos, kabanal-banalan, tagapagligtas, Diyos ng mga Diyos. Hindi ninyo bababayaan ang may taglay ng pag-ibig nyo, mabuhay sa kasagandaan ang sinumang mag-ilingkod sa inyo. Purihin ka,
aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Yes, Lord, papupurihan ka, Panginoon. Hallelujah. Dear Lord, we are here to worship your holy name, Lord God. We are here to worship your greatness. And may our song, our voices touch your heart. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing to him. How great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing to him. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing to him. How great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart
You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be, I don't know what I will do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be, I don't know what I will do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all.
Yes, Lord, you are our strength, Lord. Your greatness empowers us. We praise you, we magnify your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Isa hong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pwede ho bang, sige, isa pa nga ho, mas malakas. Amen, amen, amen. Praise God. Pakibati ho yung mga katabi nyo na, ayan, at pakismilean. Smile ng nagwo-worship. Sa maraming pagkakataon po, mga kapatid sa Panginoon, lalo po ako ay nag-co-contemplate, no? Meron po akong mga naaalala. Kahit po dito, sa San Pedro, hindi pa naman po ako ganong katagal. Ilang taon pa lang naman. Ano? Pero meron po akong naaalala, which actually is normal to every person. Yung may naaalala ka. Yung mga may asawa, naaalala nyo yung kayo ay nililigawan pa ng naging mister nyo, nung siya ay nagdadala pa ng bulaklak at chocolate, no? Nung ikaw ay sinisinta pa niya noon. Pero nung hindi na, wala na. Pero at least may naaalala ka pa na ginagawa kung pa, nagde-date kayo, yung mga ganon. Again, normal sa mga tao, mga kapatid sa Panginoon, yung merong naaalala. At isa sa mga magandang alalahanin ay ang kabutihan ng ating Diyos. That's to me the best na binabalik-balikan ng ating isip, yung kabutihan ng ating Diyos. At yun po ang title ng message natin ngayong umaga, Remember the benefits or the goodness of God. Remember the goodness of God. Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ay Diyos na tapat, dakila at napakabuti. At Ikaw, Panginoon, ay laging nasa isip mo kami, aming Panginoon. Hindi kami nawawalay sa iyong isip. Ngayong umaga, Panginoon, kausapin niyo kami. Linawin niyo, Panginoon, sa aming isip yung kahalagahan nung ikaw ay aming inaalala yung mga kabutihan mong naranasan namin. Mausap ka sa bawat isa at gamitin niyo po akong daluyan ng iyong mensahe. Itaas mo ang iyong sarili, Panginoon, at gawin niyo po akong tungtungan upang lalo ka pong maitanghal, maitaas, maluwalhati, mapapurihan. So, bigyan niyo kami ng malinaw na pangunawa tungkol sa mensaheng ibabahagi ko, aming Panginoon. At bigyan niyo po ako ng kakayanan na ibahagi ang mensahe sa simpleng paraan and yet powerful, at gamitin mo ang mensahe upang kami, Panginoon, ay lalo pang malapit sa iyo. Pagharian niyo kami as we continue on worshiping you, Father. Ligtas niyo kami sa anumang tangkang panlilinlang ng kaaway. And we resist any form of deception in the name of Jesus. At narito, Panginoon, ang aming mga sarili, ang aming buhay, kalooban. Pagharian niyo po kami, Panginoon. Lumuklok ka sa aming puso, sa lugar na para sa iyo lang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen.
Yes. Alalahanin mo ang kabutihan ng ating Diyos. Sa Psalms 103 verses 1 to 5, ito po ang ating text. Psalms, mga awit, kabanata 100, 3, talatang 1 hanggang 5. Psalms 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, who heals all your diseases, and redeems you, and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with all good things, so that your youth is renewed like that of an eagle. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Papansinin niyo, ito pong text na ito, in-emphasize ni King David yung bless the Lord, O my soul, and take note, forget not or always remember. Sa Tagalog, ang ganda ng rendition eh. Huwag mong kalilimutan o kaluluwa ko. Kausap niya yung sarili niya eh. At ito tayo ngayon ang kinakausap niya. And forget not, kapatid, the goodness of God. Forget not all His benefits. At inisa-isa ni King David yung mga good na ginawa sa kanya ng Panginoon, na ang assumption ko ay ginawa rin sa iyo at sa akin, sa ating lahat. No, ano yon? Una, na meron Diyos na nagpapatawad. Sabi niya, forget not that God has forgiven. At ang ilan ng kasalanang pinorgive ng Diyos, lahat. He forgave all your sins. Lahat ng kasalanan. At gusto kong paalalahanan ka, kapatid, lest you forget, kung kalilimutan. Ikaw at ako, tayong lahat ay makasalanan. Walang banal sa atin. Nagbabanal-banalan, meron. Pero walang banal sa atin. We are all sinners. Si Apostle Paul, sabi niya sa sarili niya, dinideclare niya sa God, of all the apostles, I am the worst of all the apostles, no? And I am a sinful man. Ganon din tayo. Ang maganda, yes, we are all sinners. Great are all our sins combined together. But greater is the grace of God na napatawad tayong lahat. Walang kasalanan na iniwan sa atin, ang Diyos pinatawad. Naalala mo pa ba yung mga kasalanan ginawa mo? Nung ikaw ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, maging nung Kristiyano ka na, I'm sure, nakagawa ka rin. Kagaya ko, I have to admit, ang dami ko pa rin kasalanang nagawa, nagkulang sa Diyos. Wala naman sigurong Kristiyano, lang tao that after receiving Christ as his or her personal Lord and Savior, ay hindi na nakagawa ng kasalanan. Nag-agree po ba kayo ron? O meron dito na ganon? Yung, nung tinanggap mo si Jesus, hindi ka na nagkasala. Meron ba ho dito? Pakitaas nga kamay, papalakpakan ka namin para madagdagan din yung kasalanan mo. Kasi magsisinungaling ka eh. So, ang maganda ron, alam niyo ho, ang forgiveness of sins, meron siyang 3 tenses. Ang mga theologians nag-a-agree ho dito. 3 tenses of forgiveness of sin and salvation. 1, forgiveness of our past sins. Nung tinanggap mo si Christ as your Lord and personal Savior, lahat ng kasalanan mo in the past, wash out yon. Nilinis ng Panginoon. So wala ka ng atraso sa Diyos. Forgiven ka na. So yun yung past tense of forgiveness. And then meron siyang present tense. Dahil nakagawa ka ng kasalanan, every time you come to God in the name of Jesus,
asking for forgiveness, you are always forgiven. 1 John 1:9, ano po ang sabi ron? Ganito ang sabi, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating kasalanan at lilinisin, itutuwid ang lahat ng ating kalikuan. God is faithful to forgive us all our sins and make us righteous. Hallelujah, no? Alam nyo, ang hirap pong mabuhay ng ang iniisip mo, meron ka pa rin kasalanang hindi napapatawad. By the way, ang Epistle of John, just to remind us mga kapatid, ang Epistle of John, 1 John 2 and 3 John, isinulat siya para sa mga Kristiyano. Para sa mga Kristiyano, hindi siya for general patronage. Hindi. Yung Gospel of John for all people. Sa mga Gentile and Jews as well. Sa lahat. Pero yung Gospel, Epistle of John, again, 1st, 2nd, 3rd John, ito ay address para sa mga Kristiyano na. At ang ganda-ganda, alam ng Diyos na tayo ay magkakasala pa rin, kaya nagbigay siya ng ganong provisions. Pag nagkasala ka, wag mong yung hayaang manatili sa iyo kasi ang hirap, yung kasalanan ay inaalagaan mo. Mahirapan ka yung konsensya mo, bodhi mo, no? Ang hirap mabuhay nung ikaw ay may alam na atraso na hindi napatawad. Ang maganda, every time we come to God with repentant heart, again, with repentant heart, God is always ready to forgive you. Forgive me. No? Nakaalala niyo yung prodigal son? Yung prodigal son, nung umuwi, matapos siya magsisi, no? Nagsisi na siya bago siya umuwi sa ama eh. Iniintay siya nung ama doon sa bintana. So malayo pa yung prodigal son. Nakita nung tatay, yung tatay bumaba ng bahay, sinalubong, tinakbo yung anak, niyakap. Niisip ko, alam niyo ba kung ano yung itsura ng anak nung umuwi? Ano siya gutom siya, nakikiagaw siya ng pagkain sa mga baboy. So anong amoy nung anak? Amoy kanin baboy. No, pero alam niyo, ginawa nung tatay, pagdating, kita niya yung anak niya. Sabi niya, anak ko yun Baba, tinakbo niya, niyakap. Tapos, nilagyan ng singsing. Alam niyo yung symbol kasi ni-symbolize, restoration. Restoration. Binalik sinuot ulit yung singsing. Tapos nilagyan ng robe. Yung robe, no, talagang pagpapakita ng full restoration, pagpapahalaga. And then, yung feasting, grabe, yung feasting, nagpiesta, sabi doon sa mga katulong, kunin niyo yung pinakamatawang baka, patayin niyo. Ang anak ko umuwi, dati siyang naliligaw, pero ngayon, umuwi na siya. Siya ay patay na, pero ngayon ay nabuhay. Praise God, Ganun ang ama natin. Anak yun, anak yun. So tayo mga anak rin niya. So pag nagkasala tayo, andun yung present tense of forgiveness. Ready palagi. At gusto ko sabihin sa ating lahat, dapat ganun din tayo. Kung ang ama natin ay napapatawad tayo, maging mapagpatawad ka rin naman. Baka may mga taong nagkasala sa iyo, hanggang ngayon, di mo pa napapatawad. Sige, mag-isip ka saglit. Mag-isip ka. Meron bang mga tao na na-offend ka, nasaktan ka, no ikaw ay bata pa, lumalaki ka, teenager ka, nasaktan ka ba ng parents mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, o mga tiyo, tiya, kaibigan, may kapanakit ba sa iyo? Normal yun, dumadaan tayong lahat doon Ang hindi normal ito, may mga tao hindi marunong magpatawad. And so, ang nangyayari sa kanya, siya yung nagdadala ng bigat, ng sakit ng hindi pagpapatawad. Kaya nga, ang sarap-sarap magpatawad. O baka meron sa inyo na offend ka ng asawa mo. Na-offend ka ng asawa mo. O may mga magulang, nasaktan ka ng anak mo.
talagang terrible yung pain na na-inflict sa iyo ng anak mo, na-forgive mo na ba? Baka hindi pa. Tandaan mo to, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Dapat marunong ka ring magpatawad. So kung may aalalahanin kayo, wag na yung pain na na-inflict sa inyo, kundi yung forgiveness, no? So purihin ng Panginoon, isa yon sa sinabi ni King David. God has forgiven all my sins. Hallelujah, no? Praise God. I-remind ko lang kayo, naalala nyo ba anong mga kasalanang nagawa ni Haring David, yung common? Yung mga kasalanan niya. Marami pero hindi common sa marami. Pero ang pinaka-common ito, isang araw nasa palasyo siya. Kung mataas ang bahay niyo, huwag kayong magtititigil doon sa taas. Baka banda sa baba, may makita kayong naliligo. Ewan ko ba kung bakit may ganun eh. Pwede namang magtago at para doon maligo. Doon pa gusto niya parang nang i-invite ng nanonood. Ganon si King David. Si Bathsheba, mukhang magandang babae. So pagtingin ni King David, uy, libreng show. Libre. So pinanood niya. Nagandahan siya ng nagandahan talaga. So anong ginawa niya? Pinakuha niya yun eh. Dahil king siya, walang pwedeng hindi sumunod. So pinakuha niya si Bathsheba. So nagkaroon siya ng pagnanasa doon sa babae na yon. At nagkasala siya ron. So nagustuhan niya ng lubos itong si Bathsheba. Problema, may asawa. May asawa. So happen na yung asawa ni Bathsheba, ang pangalan ni Uriah. Sundalo niya. Di ba may gera noon? Yung gera ngayon sa Middle East, yung Israel at yung tinatawag nilang mga Philistines na wala namang Philistines noon, sa totoo lang. Israel, although wala pa, pero may grupo na silang magkakasama. Sila hindi nila sa kanan. Pero yung Philistines, wala yan. Philistia meron. Alam niyo kung ano yung Philistia? Ito yung mga tao kung saan si Goliath, yung tinalo ni King David. No? So sila noon pa, tapos nadagdagan na nga nung ibigay ng Diyos sa Genesis 12 ang Kanaan sa Israel hanggang sa ito ay naging nation, na-build yung nation noong May 14, 1948. Ang Israel, unang-una sa pamamagitan ni yung presidente ng US, no, pinronounce na nation niya, kasama na rin ang England. Pinronounce. Doon lang nagkaroon ng nation of Israel. So, meron ng Israel, wala pa yung Palestinians na sinasabi na yan nila. Okay? Pero noon, ang mga Jews at yung mga, ngayon ay ilang mga Arab nations, galit na sa mga Hudyo. So much so na gusto nilang ubusin ang lahi ng Hudyo. Napansin nyo ba yon? Gusto nilang ubusin. So noon pa, hanggang ngayon, ng panahon ni Hitler, yung Holocaust na tinatawag, alam nyo, kaming mag-asawa, nakarating po kami doon sa Vienna, Austria, doon po sa, kung saan ho nakatira itong si Hitler. Sa taga Vienna ho yan taga Austria. Although outside Vienna yan sa tingin ko. Pero hindi siya sa main Germany, no. Although there was a time na ang Austria part of Germany. So doon ho itong si Hitler. Nakarating kami ni Mila doon sa, ang tawag po ay Mauthausen. Alam niyo yung Mauthausen na yung pag nagpunta kayo doon ho ay ikinulong ang napakarami, libu-libong Hudyo. Libu-libong Hudyo at pinatay ho doon. At kahindik-hindik mga kapatid ang paraan ng pagpatay. Alam niyo, yung iba sinasagasaan ng truck. Yung iba ay talaga sinusunog ng buhay. Talagang torture. Pagka pumunta kayo doon sa mga, yung mga higaan nila, yung mga tulugan, kahit hindi nyo alam yung history, ako ho, ang feeling ko, talagang kinikilabutan ako.
Lalo na nung nandun na ako doon sa gas chamber pala yun, hindi siya shower. Akala nung mga Hudyo, paliliguan sila. So pinapunta ho sila doon. At doon ho, nung binuksan na yon, gas pala yon. Dami hong patay, daan-daang libo ho yun. At alam nyo, yung gas chamber na yon, mas malaki pa ho ito yung lugar na ito eh. Kaya yung mga buto, hanggang bewang ko ho yung mga buto ng mga namatay na Hudyo na nando doon. Sabi ko nga kay Mila mag-uuwi ako ng souvenir. Nag-uwi ako, hindi ko lang humalaman kung saan na napunta na harang yata sa airport. Anyway, sinyer ko lang sa inyo para ipakita na ang mga Hudyo ho ay talagang, ewan bakit ho, galit ang maraming nasyon sa kanila. Tinitignan ko naman sa kasaysayan, ano bang kasalanan ginawa nila? Hanggang ngayon, gusto silang ubusin. Yung deklarasyon ng mga Hamas, narinig niyo ba ang deklarasyon? The other day, I was listening to the son, one of the founders of Hamas. Ang deklarasyon niya, maliit pa ako, sabi niya. Maliit pa daw siya. Iniisip niya hanggang ngayong malaki na siya. Uubusin nila ang lahi ng Hudyo. At yung mga, ang mabigat pa rin may side statement siya. Lahat ng kumakampi, isa sa mga kampi talaga sa mga Hudyo, Kristiyano. Kasi ang dami nilang practices and belief na belief din natin. Kaya pala may portion sa scripture na in the last days, sa mga Kristiyano tayo ay makararanas ng papatayin tayo, pahihirapan. Niisip ko, bakit? Bakit mangyayari yan? Yung pala, isa sa mga dahilan, yung identification dito. So, eto ngayon. Gusto ko lang maano natin. Si King David ay nandoon na nung time na yon. Sundalo ang asawa nitong kinuha niyang babae. At ang ginawa niya doon sa sundalo, mga kapatid, alam niyo kung paano? Pinapatay niya. Nang hindi halata, paano nangyari yon? Sundalo niya yun may gera. Inilagay niya sa front battle. Pinasugod yon. So, napatay. So, libre na siya. So, ganun yon. Alam nyo, sa Book of Psalms, may mga portion mababasa kayo ganito. Yung pag naalala niya, nanginginig pati yung laman niya. Hindi siya mapakali, yung budhi niya, inuusig siya. Pero ang sabi niya, pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ko. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Basta nagsisi. Pero hindi ito excuse, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi, sige magkasala ka tapos magsisi ka. Hindi. Baka gamiting lisensya nung ibang nakikinig na, ay sabi ni pastor pwedeng magkasala o hindi ko sinabi yon. Ang sabi ko, anumang kasalanan ang nagawa mo, may kapatawarang nakalaan sa lahat ng totoong nagsisisi. At hindi mo kailangan magpenitensya. Hindi mo kailangan mag-indulhensya. Isa sa mga practices yun ng unang faith natin, ng mga Pilipino. Tayo nasakop ng Espanya for no less than 344 years. At ang isa sa ibinaba sa atin ay yung religion nila. Yung religion nila. At ang isa sa mga practices, alam niyo kung penitensya at indulhensya. Alam niyo yung penitensya, ito yung ginagawang pagpapahirap sa sarili para mapatawad ang iyong kasalanan. Wala ho sa Bible yon. Ano naman yung indulhensya? Yung nag-aabuloy ka para yung kasalanan mo malinis. Kaya ang dami yung mga mayayaman na ang iniisip nila na babayaran ang Diyos. So, ang ginagawa nila, nag-iindulhensya. Ang tingin ko, hindi ko na-confirm pa, pero gusto kong i-check. Hanggang ngayon sa Quiapo, mayroong mga manang doon. Ang mga manang, hindi yung mga matatanda na. Yung mga manang, ito yung ang trabaho, nagpe-pray.
may hawak ng mga bulitas na gano'n. Nakaupo doon sa mga pews sa upuan ng simbahan, pray ng pray. Tapos halimbawa ako, mag-i-indulhensya. Lalapitan ko yung, bubulungan ko yon. Manang, yung pinag-pray mo, akin na lang yon ha. Ito ngayon yung, kumbaga sa isang madaling salita, bayad. Bayad. Mga kapatid, hindi kailangan gawin yon para mapatawad kasalanan mo. Baka meron dito, akala mo pag nag-o-offering ka ay, nabawasan yung kasalanan ko. No? By the way, yung offering, doon sa practice nila, pwedeng may mga kandila kayo. Makakita kayo ng mga kandila. Sinisindihan yon. Pero may box. May box. Maghuhulog ka doon. Ano yung form of indulgence din yon. Kapatid, hindi mo kailangan gawin yon kasi si Jesus, the Lamb of God, died just once, and for all. So wala ka nang dapat isipin pa na gagawin ko para ako yung mapatawad. Kasi yun ay binayaran na, bayad na. At huwag mong kalilimutan yun, kapatid. Your sins are all forgiven. At kung sakali na nadapa ka, kasi sabi nga ng mga athletes even the athletes or the best runners, at times they stumble. Nadadapa. No? Nadadapa. Pero, pwede pang bumangon. Ganon din naman tayo. Once na nadapa tayo, bangon lang. Kasi nadapa ka na hindi na question. Nadapa ka ba o hindi? Nadapa ka na Ang ano lang dyan, bumangon ka na at mamuhay ka ulit ng ayon sa kalooban ng Diyos. At kalimutan mo na yung nagawa mong kasalanan kasi bayad na. The Lord Jesus Christ died. At kung ikaw ay mag-aalala pa, parang sinasabi mo, aba, kulang pa yung ginawa ni Jesus. Kailangan ko pang dagdagan. Kompleto na yon, kapatid. By the way, alam nyo, meron sa mga magpipreach ng prophecy ngayon, halimbawa nakikinig ako, isa sa kanilang pinoprophesy, alam nyo kung ano, yung rebuilding ng Temple of Jerusalem. Kasi first temple na binild ni Solomon, hindi si King David, anak niya si Solomon ang nagtayo nun. Nagiba yon. Now, during the time of Ezra and Nehemiah, yung building na yon na-rebuild. Yun yung first balik ng mga Jews sa nation, as a nation, no? And then second, the time ni Ezra and Nehemiah na-rebuild. Pero during the time of Rome, kung naalala nyo ang kasaysayan ng Rome, giniba ulit yung temple na yon sa galit nila sa mga Hudyo. So, nung 70 AD, nangyari yung giba yun. So, ang prophecy, eto ngayon. I-rebuild raw yung for the third time. Mga kapatid, ako po, gusto kong sabihin sa atin, ako ay nagbabasa ng mga prophetic books sa Bible. Kasi part yun ng Bible Yung second coming, part yun Ezra, Daniel, Ezekiel, lalo ang book of Revelation. And actually the whole of New Testament. Sabi ng mga scholars, merong no less than 200 prophecy about the first coming of Christ. Take note, first coming of Christ. Ano yon? Christmas. Kaya ito, magki-Christmas. May mga bumati na sa akin Pastor, Merry Christmas. Ako, babatiin ko na rin kayo, Merry Christmas. So, yun yung first coming. Pero alam nyo ba, sabi ng mga nag-aaral, yung mga scholars na yan, na 200 lang, more or less, yung prophecy about the first coming. Prophecy about the second coming, alam nyo kung gaano karami, hindi daw bababa ng 900 times. Grabe. Wala pa yung first coming, meron ng second coming. Kaya ako ay nagagalak isipin, darating yung Messiah ko. Darating si Christ para kunin ang church.
kunin ang lahat na nangpalataya sa Panginoon. Blessed hope, magkakaroon ng katapusan yung hirap dito sa mundo. Daming hirap na daranasin ng mundo na hindi pa dinaranas noon. Pero hindi na daranasin ng mga Kristiyano. Kasi ra-rapture na tayo. Ra-rapture na tayo. Pag binasa nyo ang Revelation chapter 1 hanggang chapter 5, yung mention about the church ay napakadalas. Mine-mention yung church. Pero pagdating sa chapter 6 hanggang chapter 19 ng Book of Revelation, yung final coming na ni Christ, hindi sa clouds, tutungtong na siya sa lupa, no? Para mag-reign dito, para ipakita yung talagang perfect na reigning, no? Bago mangyari yon, merong rapture, at pagbalik niya sa lupa, kasama niya ang church para mag-rule dito. Praise God, ano? So, tayong lahat, pag binasa niya, nagpiprepare ako ng isang message about rapture. Ang isang gusto ko dun sa portion na piniprepare ko ito. Yung kasama tayo na magre-reign dito with perfect, glorified body. No, hindi nakagaya nitong katawan natin ito. In fact, bago daw tayo dalhin sa heaven, ipe-perfect na yung katawan natin. Wala nang sickness, wala nang pain, wala nang corruption, wala. Nung isang araw, actually, sabi ko sa Panginoon, nahirapan ako matulog eh. Kasi bakit ba nakinig pa ako ng news eh? Ayoko na talaga makikinig ng news eh. Doon sa news, in-emphasize na magkakaroon ng lindol dito sa atin. Lindol, magnitude 8 point something. Alam niyo, magnitude 8 point something kung gaano katindi yun. At pag nangyari daw ron, yon ang Manila, Cavite, yan, Las Piñas na yan, magkakaroon ng tsunami. Aanuhin yan. Tapos, hindi binanggit ang Laguna. So sabi ko, praise God, hindi kasama ang Laguna. Pero mga kapatid, tignan ninyo sa mapa. Ang Laguna, lalo itong San Pedro, pag tinignan nyo, ano siya, catch basin siya ng baha. So pag nagbaha, dito rin pupunta. Naisip ko kaagad, si Pia, yung apo ko, hindi ko bibitawan to pagka binabaha na dito yung yung pag inagos, grabe yon. Sa Thailand, naaalala nyo yung nangyari dong tsunami? Kahindik-hindik, di ba? Hindi na mangyayari ulit yon pag ang Panginoon nagre-reign na rito. Wala nang corruption, wala nang lindol, wala nang bagyo. Purihin ang Panginoon. So, wala na ring gera. Matatapos na yung gera na yan, na noon-noon pa. Ang isa sa malaking tingin ko ay, opinion ko lang to, alam niyong malaking may kasalanan, ba't nagkaroon ng talagang trouble ang Jew at ang ngayon tinatawag ng mga Palestinians. Itong si Father Abraham. Alam niyo kung bakit. Hindi sila magkaanak noon, practice ng mga Hudyo. Pwede yung katulong mo, ibigay mo sa asawa mo para anakan niya. Pwede yun noon. So itong si Mrs. Abraham, ano nga pangalan na Sarai, si Sarai. Hindi makapag-antay doon sa pangako ng Diyos sa kanila ni Abraham. Bibigyan ko kayo ng anak. Nagmamadali si Sarai na magkaanak. Hindi niya, baog siya eh. So tinawag niya si Abraham. Abram ang pangalan pa, hindi pa Abraham. Sabi niya, ayan, si Sarai, sipingan mo. At magkaroon kayo ng, nagkaanak nga. Ang naging anak, alam niyo kung sino? Si Ishmael. Siya naman yung naging father ng tinatawag ngayong mga Arab, yung mga Muslim to be specific. Sa buhat noon, hanggang ngayon, siguro iniisip ko, tingin nitong si Ishmael, na mistreat sila, na maltrato sila nitong kabilang partido. Itong si Isaac. So buhat noon, hindi na yan nagkasundo, sa totoo lang. Minsan may kasalanan ginagawa ang isang tao, damay yung kanyang buong angkan.
no, nadadamay yung buong pamilya. Minsan nga, isang anak, naging addict, no, naging addict. Affected the whole family, mula magulang, mga kapatid. Tatay, nagloko, buong pamilya affected. Nanay lalo pag nagloko. Ngayon, lumalaki ang statistics, ang bilang ng mga babaeng nagluloko. Hindi lang lalaki. Ang point, isa lang nagloko, affected. Isa lang ang sugarol sa bahay. Affected lahat, yung pagkain, baon ng mga anak. Wala, na. Ayun, edi minsan buong angkan. So, ingat po tayo dito. At ako, madalas kong sinasabi, lalo sa mga kalalakihan katulad ko, pwede mo bang tumayo yung mga lalaki dito? Yung totoong lalaki. Kung di ka totoong lalaki, huwag kang tatayo. Kung ikaw ay, Yan, palakpakan natin ang mga tatay na yan, mga lalaki na yan. Pakinggan niyo ako, mga kapwa ko lalaki. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Lalo sa mga babae na nagpapakita sa inyo ng interest. Pagka mayroong nagpapakita sa inyo ng interest, tulak nyo. Buhusan nyo kaya ng tubig na malamig. No? Madalas kong sabihin, kung ikaw ay boss sa office mo at may secretary kang sexy, palitan mo. Palitan mo yung hindi masyadong sexy, kung maaari, yung may edad na. Yung mga, ang edad 55, mga ganyan. O kaya may katulong kayo, mga misis, ingat kayo, may katulong kayo. Maganda yung katulong nyo, sexy. Kung mag-short, short. Tapos ang damit, kung mag-blouse, yung kanya cleavage, kita hanggang pusod. Palitan nyo na rin, hanap kayo ng iba. Delikado. Pero kidding aside dito, mag-ingat kayo tayong mga kalalakihan kasi yung effect, grabe. Sa counseling ministry ko, grabe mga kapatid. Ingat kayo, miski kayo, nakakita kayo ng medyo, wow, parang ako rito na-attract ako, lumayo ka na kaagad. At kayo naman mga kababaihan, tulungan nyo naman yung ibang mga kalalakihan na makaiwas din naman sa paggawa ng kasalanan. Kung magbibihis kayo ng maayos. No, yung halimbawa, kung manamit kayo, para kayong laging pupunta sa beach. Yung pala, sa church kayo pupunta, ang suot mo spaghetti pataas, spaghetti pababa. Ingatan mo naman. No? Yung mga may asawa, mga misis din dito, iligtas nyo rin, tulungan nyo yung mga mister nyo na makaiwas sa mahulog sa ibang babae. No, lalo yung mga medyo umiidad na, hindi ko may edad na kayo, pwede na kayong magmukhang losyang. Ayusin nyo. Tignan nyo si Ate Linda, ang ganda-ganda, Kaya si Kuya Rolly talagang, kasi merong mga iba, pinabayaan na yung mukha niya. Nagme-makeup naman yung iba, kaya lang yung makeup niya, pang mesa lim di mesa. No, alam niyo, dapat talaga nagkakatulungan para malayo dyan. Makakaupo na. Palakpakan natin mga tatay. Okay. So mga kapatid sa Panginoon, going back sa ating text, huwag rin natin kakalimutan, tatalahanin natin ito. Number 2 na sinabi niya, ni King David, ang Diyos ay nagpapagaling. He heals all my diseases. And ako, I can attest to the fact na totoo siya. Ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Although hindi pa ako fully recovered, pero nakakalakad na ako ng kahapon nga may dinedicate akong farm sa Nasugbo, nakalakad kaming mag-asawa. And praise God, kasi yung may-ari, binibigyan kami ng isang portion doon. Sabi ko nga kay Mila kanina papunta rito, parang ayokong tanggapin yung Sabi naman ni Mark at ni Mila, hindi sa nagmamalaki ako, kaya lang parang baka dagdag trabaho ko pa. Siyempre, ma-manage niyo yun. Maintenance noon. Pwede naman kung gusto kong mag-overnight doon. Ready na yung building.
Maganda mga kapatid yung lugar. Na yung farm na yon, maganda yung concept ng may-ari. Binebenta niya sa mga OFWs. Ang ganda. So, pero naglakad kami mag-asawa, sabi sa akin nung may-ari, Pastor, ang ganda na ng development nyo. Kasi the last time I was there, hindi ako makalakad, akay-akay niya ako. So, purihin ang Panginoon. God is our healer. At mga kapatid, listen, walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Basta kalooban niya. At ang sakit minsan, ang healing ng Lord, alam niyo kung paano? Instant. Remember yung babae for 12 years. 12 years inaagasan ng dugo. 12 years mga kapatid. So, in pain yon, ang hirap nun. Yung sakit na yon. 12 years, inaagas. Iniisip ko nga, for 12 years, hindi kaya tuyot na yon. Dugo pa kayang tumatakbo sa ugat niya. Well, anyway, sabi ng babae, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. And true enough, nung hipuin niya, ano nangyari? Instant healing. Yung lalaking paralitiko, binaba ng 4 na lalaki. Nung makita ng Panginoon, sabi niya, your sins are forgiven. You are healed. Praise God, Sa atin, ang daming sakit, hindi na kayang pagalingin. Ang dami. Cancer nga lang, hanggang ngayon, wala pang cure. Pero sa God, walang imposible. Kaya niya tayong pagalingin. So yun ang sabi ni King David. He heals all my diseases. And then sabi niya, He redeems me from the pit. Tinubos niya ako. Alam niyo yung concept ng redemption? Freedom yon. Freedom yung siya noon ay alipin ng tukso, alipin ng kasalanan. Pero sabi niya, ako ay tinubos. Tinubos. So yun ay, sa mga nagsanla, yun rin ang tawag tubos. Diba? Naranasan nyo na ba magsanla? Pag nagsanla ka, yung isinanla mo, captive yun, nando dun yun. Hindi pwedeng galawin yun doon. Malibang tubusin. So si King David, ang sinasabi niya, alipin ako ng tukso. But then, niredeem ako ng Panginoon, inalis niya ako doon. Dito, meron siguro mga magpapatotoo. Alipin ako ng alak. Alipin ako ng bisyo. Alipin ako ng drugs. Pero tinubos ako, niredeem ako. Hindi na ako alipin ngayon. Nakalaya na ako from being alcoholic, from being drug addict. Wala naman pwedeng mag-redeem sa atin malibang ang Diyos through Jesus Christ. Sa Colossians 1:13, Colossians chapter 1 verse 13, ang sabi ni Apostle Paul sa church sa Colossae ito, He redeems you from the dominion of darkness. So symbolic of Satan, sin, and temptation. Yung darkness na yon, doon tayo galing. Pero hinugo tayo doon ng Diyos. And He relocated us from dominion of darkness to where? To the kingdom of God. The kingdom of the Son of God. Yun ang sabi sa Colossians 1:13. So tayo ay kasama na doon sa kingdom of God. By the way, sa heaven, yung kingdom of God, merong book. Merong book. Book of the Lamb. Yung mga tumanggap kay Kristo, nakaregister na daw. Andun ang pangalan mo. Andun ang pangalan mo, nakaregister ka. Kung tumanggap ka na kay Kristo. Pero kung ikaw ay attend ka lang dito, hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, hindi ka pa registered. So kailangan mo magpa-register. Paano? By receiving Christ as your Lord and personal Savior. Huwag mo nang intayin yung rapture o kaya yung 7 years tribulation, great tribulation, sinasabi sa Bible. Tanggapin mo na siya. At tayo na may mga opportunity to share the gospel. Alam nyo kahapon, medyo na-remind ako, although
somehow meron ako mga question sa isip ko. Pauwi na kami. Yung driver, mabait yung driver. Di kakwentuhan ko. Kwentuhan namin. Dami ko nang nakwento, tapos pauwi na, bigla akong binulungan ni Mila, sabi ni Mila, pagdating natin doon sa gate, share natin siya ng gospel. Isip ko, nga, dami ko nang nakausap na driver pag nag-grab kami. Pero hindi ko pa nagawa na ang driver sharean. Kahapon nagawa ko yon. At bago ako bumaba nung kotse niya, pinag-pray namin siya at inask ko siya na sumunod sa prayer of acceptance. At sumunod siya. So tayo, gawin natin yon pag may opportunity. Huwag tayong magsayang ng panahon kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos at kung ano pa yung mangyayari. So every opportunity. Pero ang maganda ito, alam mo, ikaw ay nakaregister sa heaven. Itinransfer ka ng God, redeemed from the dominion of darkness. Literally, ang hirap maglakad sa dilim. Halimbawa ganito, pag uwi natin, kasi may liwanag naman pag dumilat ka Ang gawin mo ganito, after the worship, pumikit ka na. Umuwi ka nang nakapikit. Sa tingin niyo madali? Di ba ang hirap, no? So, ang Panginoon, nilis niya na tayo doon sa dominion of darkness. Nasa liwanag na tayo. In fact, tayo na nga yung light of the world Sinabihan tayo, you are the light of the world. Magsilbing tanglaw ka, kapatid. So, yon. And then, fourthly, ito. God satisfies your desire with all good things so that your youth is renewed like that of an eagle. Ang galing, sabi ko. Dito, hindi lang sinabing binigay ng Diyos yung desire ng puso mo. Sinasatisfy niya. Alam niyo yung word na satisfaction? Alam niyo, no? Ibig sabihin yung nasapatan ka yung okay na ako. Pag sumobra pa rito, hindi na kailangan. Yung okay na ako. Lahat tayo merong desire. Di ba? Sabi rito, tignan mo kapatid, huwag mong kalimutan to. Isa-satisfy ng Diyos yung desire mo. And then may kinwalify siya with all good things. So, kung ang desire mo masama, alam nga namang ibigay yun ng Diyos. Ang sabi niya ito, satisfy niya yung desire mo with all good things. So, i-grant niya yun. Ano desire mo? So, maging ready ka. Bibigay yan ng Diyos. Pero papalitan niya yung masama. Baka ang desire mo ito. Ang laki ng TV ng kapitbahay namin. Desire ko magkaroon ng mas malaking TV dyan. Yung lakpas dun sa namin, dun sa aming dingding. No? Gusto kong ganyan. Out of inggit, hindi naman siguro igagrant ni Lord yon. Pero kung ang desire mo mabuti, wait ka lang. It's just a matter of time. Wait ka lang. He will satisfy your desires with all good things. Tapos, ang gusto ko yung huli ng statement. Napansin niyo yung huling statement. So that your youth is renewed like that of an eagle. Para ang iyong edad ay mabagom. Yung iyong kabataan. Tayo ay tumatanda, humihina, pero ang Diyos pala, pwede kang palakasin. Pwede kang, yung di mo kaya sa tingin mo, gagawin ng Lord, kakayanin mo. Ngayon mga kapatid, isa sa pinupuri ko sa Diyos, kasama ko si Mila. Maglalakad kami doon sa bloke, sa bahay namin. Dati, isa lang yun, kanto, balik. Kanto, balik. Sumunod, pagtagal-tagal. Kanto, kabilang kanto, tapos ikot na sa bahay namin. Ngayon, hindi na. Kanto, kabilang kanto, kabilang kanto. Tapos, isa pang kanto rito. Dito, tapos tsaka kami babalik. Honestly, confession mga kapatid,
Kasi every time gigising ako sa umaga, ang sakit ng tuhod ko. Feeling ko down, low. Pero paglabas namin dun sa gate namin, unang-unang sinasabi ko sa asawa ko, kaya ko to. Laban tayo. Alam niyo, yung unang hakbang, maya-maya, nandoon na ulit kami. So yung totoo yung tanda natin, napapalakas ng Panginoon. So kayo mga kabataan, huwag kayong pakakasiguro sa aming mga matatanda. Makahamunin nyo kami ng boxing eh. Huwag kayong papakasiguro. Ayan sila, mga kapatid na ito. Kayong papakasiguro. Basketball, pagka okay na tatluhan tayo. Huwag na whole court, mahirap na talaga. So yung God. So that your youth is renewed like that of an eagle. Praise God. So again, kapatid, ito yung in-emphasize ni King David. Forget not. Huwag niyong kalilimutan. Ang alin? Number 1, meron tayong Diyos na nagpapatawad. Second, meron tayong Diyos na nagpapagaling. Third, meron tayong Diyos na tayo'y tinubos mula sa ating pagkakasala. At meron tayong Diyos na sinasapatan ang ating mga pangangailangan. Huwag na huwag niyong kalilimutan yan, mga kapatid. At kung meron tayong aalalahanin, mas dalasan natin yon. Ang ibang rendition, kanina meron akong Tagalog Bible sa office ko. Binuklat ko saglit ito. Ang ganda doon sa Tagalog, ang sabi, huwag niyong kaliligtaan, huwag niyong kalilimutan. Ang dating sa akin, kung paano kayong kumakain ng 3 beses isang araw, huwag niyong kalimutan ang alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. And let me give you at least 2 or 3 reasons yung importance noong remembering the benefits of God. 1, it will strengthen your faith. Patitibayin nito yung pananampalataya mo. Second, magde-develop ito ng closer relationship between you and God. Third, pagka inalala mo ito, ang Diyos na papapurihan, na-honor siya. It pleases our God. It honors Him. No? So, ang ganda-ganda nung na yun, pagka yun ang nangyayari. And then, last, gumagaang ang iyong damdamin. Kayo ba naranasan nyo, mga kapatid, pagising mo pa lang, ang bigat na ng pakiramdam mo. Naranasan nyo yun? Yung heavy ang iyong pakiramdam. Minsan sa gabi, hindi ka makatulog kasi kung ano-ano yung naiisip mo. Suggestion, gawin mo to. Remember the benefits of God. At dagdagan mo pa, isama mo na yung lahat ng pagkain ko galing sa Diyos. Lahat ng pagkain ko galing sa Diyos. Kailan ba, kahapon ba o kahapon? Sa pakiramdam ko, mabigat yung katawan ko. So sabi ko sa Panginoon, anyway, Lord, kahit mabigat ang katawan ko, mayroon ka naman timetable Kung kukunin mo na ako, sige Lord, okay lang ako. Kunin mo na ako, basta kasama ko yung may bahay ko, kasama ko pag kinuha mo ko. Hindi yung kasama ko siyang kinuha. Yung kasama ko siya, hawak ko kamay niya, yung ganon, no? Okay na sa akin yun. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you sa 71 years na bigay niyo sa akin. Sa January, 71 na po ako. So, invited ko ho kayo, lahat kayo, January 15, don't forget lahat kayo invited ko sa birthday ko. Pag-pray niyo ako sa prayer. So, invited kayo lahat. And then, thank you rin Lord sa 42 years. Ano yung 42 years? 42 years na kaming married. Pero sabi ko, Lord, kung okay pa naman, grant mo to, desire ko. Bigyan mo pa ako ng 8 years. Bakit? Kasi gusto kong i-celebrate yung golden wedding. Napakiramdam ng golden. Invited rin kayo ron 8 years from now. Again, to pray for us. And then sabi ko, Lord, finally, thank you for the ministry.
Binilang ko ilang taon na ho ako sa ministry. Nag-serve po ako 1976. So, 24 plus 23, 47 years na po akong naglilingkod. Hindi po ako perfect. Hindi rin po ako magaling. Hindi rin po ako mahusay. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Lord, 47 years na ginamit niya ako kahit paano. At sa inyo na na-meet ko dito sa San Pedro, purihin ang Panginoon, no? At least kahit ilang taon nagkasama tayo. Pakain niyo ako ng dinuguan at puto. Salamat. Thank you for 71 years. Thank you for 42. Thank you for 47. So praise God, no? So huwag niyong kakalimutan yan, mga kapatid. To end this message, tahimik po tayong lahat. Manalangin po tayo individual. I-apply natin. Alalahanin mo, kapatid, lahat ng mga mabubuting bagay na pwede mong alalahanin ngayon. At lakipan mo na ng papurit pasasalamat. Ilang saglit lang na katahimikan. Just remember the goodness, the benefits of the Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa paalala mo sa amin ngayong umaga. Salamat dahil tunay kang matapat. Tunay kang napakabuti. All the time, ikaw ay Diyos na mabuti. All the time, ikaw ay Diyos na tapat. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang iyong kahabagan ay bago tuwing umaga. Salamat po, aming Diyos. At tulungan niyo na ma-develop po namin ang practice na ito. Yung habit na alalahanin yung mga blessings, yung kabutihan mong ginawa sa bawat isa sa amin, na sa totoo lang hindi namin kayang bilangin. In fact, mula sa sinapupunan ng aming magulang, ina, hanggang ngayon, sa sama-samang pagsambang ito, yung goodness mo, Panginoon, ay sinundan kami. Hindi natapos. Purihin ka, O Diyos. And we can always thank you kasi yun naman talaga ang sinasabi mo. That in all circumstances, give thanks. At tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maipractice po ang katotohanan ng mensahe na aming pinagsalu-saluhan ngayon. For your greater glory and honor and for our sake, Panginoon. Para ang buhay namin ay lalong maging maayos, masaya, mabuhay kami ng mapayapa at may kagalakan hanggang sa panahon na kunin mo na kami sa nakatakdang panahon alinsunod sa itinakda mo. Purihin ka, Ama, ito ang aming panalangin. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating ikapu at kusang kaloob. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan niyo at sa katapatan niyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa napakaraming biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin, sa aming lahat. We praise you and thank you, Panginoong Diyos, for this privilege na ibalik ang ikapu at ibigay ang aming mga kusang kaloob. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa aming lahat. Salamat po sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa mga pag-aaral, sa mga eskwelahan na iginagamit niyo upang kami po ay matrain, kami po ay pagpalain, kami po ay kumita, at kami rin po ay maging daluyan ng inyong biyaya. Ibinabalik po namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang aming tithes and offerings nang may pagpupuri at pasasalamat sa aming mga puso,
may mga ngiti sa aming mga labi. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa mensaheng ibinahagi ng ating pastor na may pamagat na alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Meron po tayong mga first-timers ngayong linggo na ito. Kasama po natin si Sister Helen De Leon. Andyan po ba siya? At si Aldwin Rain Almendrala. Ayan. Welcome po sa Day by Day San Pedro. At sa mga hindi po nabanggit na pangalan, kung hindi po nabanggit ang pangalan nyo at kayo lang po kayo naka-attend, welcome po sa Day by Day San Pedro. Welcome po kayong bumalik kung sakaling wala po kayong ina-attend na church. Meron ba tayong mga birthdays? Okay, kung wala, ito po ang ating mga announcements for this week. Meron po tayong simbang gabi sa December 13 to 15. Ito po ay Wednesday to Friday. From 7:30 to 8:30 p.m. po yan. Tapos ang ating New Year service po, ang December 31 sa Sunday, ito po ay gaganapin from 9 a.m. to 10:30 a.m. Meron din po tayong Christmas party on December 17, 2023. Ito po ay gaganapin ng 9 a.m. onwards. At meron po tayong Christmas service sa December 24, 2023, 9 a.m. to 10:30 a.m. Meron po tayong mga groupings for our Christmas party. Ang first group po ay Pasita 1 and 2. Ang coordinators po ay si Brother G at si Brother Bing. Second group po ay Binyan. Coordinators po ay si Brother Ed Alcabasa at si Brother Nilo. Ito po ay Binyan and Santa Rosa. Group 3 po, Poblasyon. Ang coordinators po natin ay si Sister Milet, Sister Auring at si Brother Rolly. So Landayan, Santo Niño, Cuyab, San Antonio at San Roque. At meron pa pong Group 4. So, Belmuro, coordinators po natin ay si Brother Mandy at Sister Nina. Better Living, Estrella, Langgam, Laram, Magsaysay, United, Bayanihan, Riverside at United Better Living. Group 5 po, Skage, coordinator po ay si Brother Manny. Ang groupings po ay San Vicente, Calendola, Adelina, GSIS at Elvinda. Group 6 po ay Muntinlupa. Coordinators po ay si Pastor Ronnie. Ito po ay Muntinlupa at Carmona. Tinatawagan na po si Pastor para sa ating closing prayer. Nakapaskil po dito sa ating screen ay makipag-coordinate lang po kayo dun sa mga naitalaga ang mga coordinator natin para sa more information na gusto nyo pong itanong or else pwede nyo po akong i-approach ng personal po. Tayo pong lahat ay magsitayo.
minsan pa, O Diyos, ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob, kabutihang loob. At nawa, Panginoon, patuloy na ipaalala niyo sa amin greater and mighty things na ginawa niyo sa buhay namin at mga gagawin pa. And all the benefits na pwede po naming makuha. Salamat po sa mensahe na pwede po naming mabitbit, mai-apply sa mga praktikalidad ng pamumuhay. Ganon din po yung goodness and your faithfulness towards us, Lord. At kahit kailan, hindi kayo nagkulang sa amin. Mula sa bulwagang ito, akin pong itinatalaga ang aking mga kapatid. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo kayo mga kapatid muli sa isang linggo, bitbitin natin kung ano yung mga mensahe na pwede nating napulot at maibahagi natin. Ito po yung samot dalagi namin, punong-puno ng kaaliwan, pakikisa at pisan ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Taga-barangay. Hello, mic test. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran na taga-barangay San Antonio. Yung ka-groupings ko po, tinatawagan po ang mga aking kapatiran. Magkaroon po tayo ng konting meeting po. Pag-usapan po natin yung ating
Food Committee.